ang himala sa lupain ng Pilitubig. Ito ay isang himala ng pag-asa na naganap sa lalawigan ng Pilitubig. Sa loob lamang ng 48 oras, nagbago ang kapalaran ng isang buong bansa. Ang lalawigan ng Pilitubig, isang rehiyon na kilala sa kakaibang geological na istruktura, ay nasa bingit na ng pagbagsak. Kung hindi kayang tuparin ng Saudi Arabia ang pangako nito, tuluyan naming ipagbabawal ang lahat ng pakikipagtulungan sa kanila habang buhay. Ito ang huling babala mula sa gobyerno ng Pilipinas, isang bansa na may mataas na pangarap para sa pag-unlad, matapos tanggihan ang tulong ng maraming nasyonalidad. Inakala ng lahat na labis na ang ipinangako ng Saudi team at tiyak na mabibigo sila. Ngunit biglang naganap ang isang bagay na hindi ka panipaniwala. Mula sa buong Mindanao, Luzon at Visayas, sumigaw ang mga tao, "Tulungan ninyo kami." Maging ang mga lokal at dayuhang inhinyero na nagtrabaho sa lugar ng matagal ay nagkaisa sa pagsasabing imposibleng magawa ito. Paanong nagawa ng Saudi team na isakatuparan ang himalang ito sa sinumpaang lupa sa loob lamang ng 48 oras? Ngayon, isisiwalat ang nakakagulat na sikreto. Kumusta? Ang pangalan ko ay Ramon Mon Garcia. Sa nakalipas na 10 taon, nagtrabaho ako bilang tagapangasiwa ng yamang tubig sa Sitio Bulacan, hilagang bahagi ng lalawigan. Hindi ako isang politiko o negosyante, kundi isang ordinaryong kawani ng gobyerno. Ang buhay ko ay maituturing na impyerno. Tuwing ika-4 ng madaling araw, nagigising ako ng mas maaga pa kaysa sa alarm clock. Ito ay dahil sa kaba kung makakakuha ba ako ng tubig ngayong araw. Para sa aking 10 taong gulang na anak na si Nora at asawang si Sarah, kailangan kong masiguro ang tubig. Ang paghilamos ay isang luho. Nagbubuhos lamang ako ng kaunting tubig sa baso, binabasa ang tuwalya at pinupunasan ang mukha. Isang maliit na lagok lamang ng tubig ang ginagamit ko sa pagsisipilyo. Ang pagligo ay minsan lang sa 1 buwan at hindi ito lalampas sa 5 minuto. Tay, nauuhaw na po ako. Iyak ni Nora na may tuyo at lamat na labi. 10 litro bawat araw. Iyan lamang ang rasyon ng tubig para sa aming pamilya. Sapat lamang ito upang mapanatili ang pinakamababang antas ng buhay. Nagsimula ang sumpa ng aming lupain, 80 taon na ang nakakaraan. Ang ilalim ng batuhan dito ay may kakaibang istruktura. Sinasala nito ang tubig alat mula sa dagat, parang isang espongha. Habang mas malalim ang hukay namin, mas maraming tubig alat ang pumapasok. Noong panahon ng lolo ko, mayroon daw talagang tubig tabang dito, buntong hininga ng kasamahan kong si Said. Pero dahil sa kasakiman, naghukay ng sobrang lalim. Sa huli, umabot sa dagat, wala nang balikan. Tuwing Martes ang araw ng distribusyon ng tubig, kailangan naming pumila mula pa noong ika-3 ng madaling araw. Maging ang tubig na desalinated sa pagawaan ng gobyerno ay may maalat na lasa, at kulang pa rin ito. Kadalasan, kailangan kong bumili ng tubig sa black market sa halagang 100 pesos kada litro. Mas mahal pa ito kaysa sa gasolina, reklamo ko. Wala tayong magagawa. Mas nagiging mahalaga ang tubig. Kung ayaw mo, huwag kang bumili, kalmadong sagot ng tindero. Wala akong ibang pagpipilian. Kalahati ng suweldo ko ay napupunta sa tubig. Kinagabihan, biglang bumagsak si Nora pag uwi niya mula sa paaralan. Nora! Ilang beses ko siyang tinawag, ngunit hindi siya sumagot. Maputlang mukha, asul na labi. Tumawag ako ng ambulansya, ngunit inabot kami ng 40 minuto bago makarating sa ospital. Parang walang katapusan ang oras na iyon para sa akin. Malubhang dehydration, kailangan ng dextrose agad, sabi ng doktor na may matigas na mukha. Hindi lang siya ang nag-iisa. Lampas 20 bata na ang na-admit ngayon. Kung magpapatuloy ito, magkakaroon ng malaking sakuna. Habang pinagmamasdan ko si Nora na nakasaksak sa dextrose sa ward, parang dinudurog ang puso ko. Hindi ko mabigyan ng kahit isang baso ng malinis na tubig ang sarili kong anak. Sa huli, nangyari pa rin ito. Mon, pumasok sa ward ang boss kong si Direktor Ben Ramos. Sumuko na rin daw ang kumpanyang Pranses. Nagtrabaho sila ng 6 na buwan, pero sumuko rin sa huli. Isa na namang kabiguan. Ilang kumpanya na ang nagtangkang lutasin ang problema sa aming rehiyon. Lahat ay nabigo. Ipinagmalaki ng mga Amerikano, Aleman, Briton at Israeli ang kanilang makabagong teknolohiya, ngunit wala silang nagawa kundi umatras sa harap ng geological na istruktura ng aming lupain.
Sinumpa talaga tayo, pilit na sabi ng direktor. Marahil, mas mabuti pang sumuko na lang at umalis dito. Ngunit hindi ko ito magagawa. Ito ang bayan ko. Dito ipinanganak si Nora. Nang gabing iyon, umakyat ako sa bubong ng ospital at tumingin sa kalangitan na walang bituin. Parang ganoon din ang aming kinabukasan. Diyos ko, bigyan po ninyo kami ng tubig. Ano po ba ang kasalanan namin? Bakit kailangan magdusa ng ganito ang mga bata? Tanging tunog lamang ng hangin ang sumagot sa aking panalangin. Pagkaraan ng 1 linggo, lumabas si Nora sa ospital. Ngunit umaalingaw-ngaw pa rin sa aking isip ang sinabi ng doktor. Baka hindi na niya kayanin sa susunod. Kailangan ng malinis na tubig ang bata. Habang pauwi, nakarinig ako ng hindi inaasahang balita sa radyo. Isang balita tungkol sa buong ilog na nilikha sa bayan ng Hawa, isang karatig bayan, dahil sa teknolohiya ng Saudi. Ang lugar na nagdusa sa kakulangan ng tubig sa loob ng 60 taon ay nagiging isang luntiang oasis para sa pagsasaka. Tay, hindi ba natin pwedeng pakiusapan din ang mga taga-Saudi na tulungan tayo? Tanong ni Nora na kumikinang ang mga mata. Bigla akong kinabahan. Natatakot akong bigyan siya ng walang lamang pag-asa na magdudulot lamang ng isa pang pagkabigo. Nora, iba ang ating lupa. Mas komplikado kaysa sa Hawa. Ngunit hindi ko pa alam noon na malapit na rin kaming makaranas ng himala. At ang himalang iyon ay lalampas sa lahat ng aming pinakamalaking imahinasyon. Pagkatapos, tuwing bubuksan ng TV, ang balita mula sa bayan ng Hawa ang palaging ipinapalabas, ang daloy ng malinaw na tubig na dumadaloy sa gitna ng disyerto na gawa ng Saudi team. Ang tanawin ay hindi ka panipaniwala. Malinis na tubig ang umaagos sa gitna ng tigang na lupa. Naglalaro ang mga bata sa tubig at dinidiligan ng mga magsasaka ang kanilang bukirin. Iyan ba talaga ang Hawa na kilala natin? Nagdududang tanong ng asawa kong si Sarah. Oo, ang Hawa na kilala natin. Hindi naman mas maganda ang sitwasyon nila kaysa sa atin noon. Sa katunayan, mas mayaman pa tayo, pero nagbago na ang lahat ngayon. Pinag-uusapan din ito sa trabaho. Saudi? Panunuya ng kasamahan kong si Rashid. Hindi ba't puro lang sila langis at kamelyo? Pero alam kong malakas sila sa desalination, pagputol ni Said. Anong koneksyon ng desalination at geological engineering? Magkaibang larangan iyon, ngunit malinaw ang katotohanan. Tiningnan ko ang opisyal na datos na inilabas ng gobyerno ng Hawa. Araw-araw na produksiyon, 100,000 litro. Desalination rate, 99%. At nakasulat doon ang pangalan ng kumpanyang Saudi, ang KSA Water Solutions. Pagkaraan ng ilang araw, tinawag ako sa isang emergency government meeting na pinangunahan mismo ng kalihim ng likas yaman. Alam nating lahat ang tagumpay ng Hawa, madilim ang mukha ng kalihim. Alam niyo ba kung ano ang sinasabi ng mga tao? Tinatanong nila kung mas mababa ba ang ating lalawigan kaysa sa Hawa. Katahimikan ang bumalot sa meeting room. Alam ng lahat ang mapait na katotohanan. Bakit hindi natin magawa ang kaya nilang gawin, samantalang mas mayaman tayo? Walang nakasagot. Itinuro ako ng kalihim. Mon, ikaw ang responsable sa Bulacan. Ano sa palagay mo? Kalihim, ang geolohiya sa aming rehiyon ay lubos na iba sa Hawa, ang aming batuhan. Ayoko ng paliwanag. Sigaw ng kalihim. Nabigo ang Hawa sa loob ng 60 taon. Nilutas ng mga Saudi ang problema nila. Bakit hindi natin magawa? Habang pauwi ako, matindi ang bigat ng pressure. Sa itaas, hinihingi ang resulta. Sa ibaba, umiiyak ang mga tao dahil sa uhaw. Nang gabing iyon, nagtanong si Nora habang gumagawa ng homework. Tay, nasaan ang Saudi Arabia? Isang bansa sa gitna ng Eurasia. Napakalaki. Binuklat ko ang mapa. Kaya pala may ganoon silang teknolohiya. Nagtataka rin ako kung bakit sila espesyal. Kinabukasan, kumalat ang nakakagulat na balita. Kagagaling lang daw ni Direktor Ben sa Hawa, bulong ni Said. Pumunta raw siya roon para makita ng personal. Sabi niya, totoo raw ang lahat. Nakipagkita ako sa direktor noong hapon. Magkahalong emosyon ang nakita sa kanyang mukha. Mon, nakita ko mismo. Isa iyong tunay na himala. Kumusta po? Hindi ka pani-paniwala. Talagang may ilog na umaagos sa tuyong lupa. Naglangoy ang mga bata roon. Nagbuntong hininga ang direktor. Pero alam mo ba ang pinaka nakakagulat? 2 linggo lang ang inabot ng Saudi team bago makakuha ng unang tubig. 2 linggo? Oo.
Nagtrabaho ang mga Aleman ng 2 taon at ang mga Pranses ng 1 taon pero nabigo. Ipinakita sa akin ng direktor ang isang litrato. Nasa litrato ang mga inhinyerong Saudi kasama ang mga tagapangasiwa ng Hawa. Ito raw ang team leader, si Enger. Fatima Al-Musa. Mukhang ordinaryo lang, ano? Isang pangkaraniwang babae. Oo, noong una raw, binaliwala rin siya sa Hawa, pero ngayon, itinuturing na siyang bayani. Biglang tumunog ang telepono. Galing sa opisina ng kalihim. Mon, gusto kang kausapin ng kalihim bukas ng umaga. May mahalagang desisyon daw. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso ko. Baka humingi na tayo ng tulong sa Saudi? Umuwi ako at sinabi sa pamilya ko na may importante akong pulong kinabukasan. Tatawagin na ang mga taga-Saudi? Lumiwanag ang mata ni Nora. Hindi ko pa alam, pero kakaiba talaga ang batuhan natin. Mas komplikado kaysa sa Hawa. Malaki ang posibilidad na mabigo. Hinawakan ni Sarah ang kamay ko. Kahit na, subukan natin. Para kay Nora. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Naghalo ang pag-asa at takot. Kung mabibigo pa ang mga taga-Saudi, mawawala na ang huling pag-asa namin. Tumingin ako sa labas ng bintana. Inilawan ng maliwanag na buwan ang disyerto. Marahil, ganoon din ang buwan sa Hawa. Pero sila, nakatingin na sa buwan ng walang alalahanin sa tubig. Diyos ko, bigyan po ninyo kami ng pagkakataon. Tahimik akong nanalangin. Kung nagawa ng Hawa, magagawa rin namin. Hindi, kailangan naming magawa. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, may kung anong pag-aagam-agam. May kutob ako kung anong sugat ang idudulot nito sa aming dangal at kung anong desperadong pagpipilian ang hahantungan. Pagpasok ko sa opisina ng kalihim kinabukasan, may nakita akong hindi inaasahang bisita. Bukod sa mga kawani, may nakaupong grupo na mukhang taga-gitnang silangan. Mon, ito ang team ng KSA Water Solutions ng Saudi. Ipinakilala ng kalihim. Siya si Team Leader Enger. Fatima Al-Musa. Nagulat ako. Babae siya. Nakasuot ng abaya at may salamin. Mukhang nasa maagang 40s. May taas na mga 5'5" at napakapayat. Magandang umaga. Ako si Fatima Al-Musa. Bati niya sa perpektong Tagalog. Nagsasalita po kayo ng Tagalog? Nag-aral ako ng 1 taon sa isang university sa Davao. Kailangan ito para pag-aralan ang geolohiya sa Pilipinas. Iba na agad ang unang impresyon. Ang lahat ng iba pang dayuhang eksperto ay sa Ingles lamang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng interpreter. Dumiretso na ang kalihim sa usapin. Team Leader Fatima, nasuri na ba ang mga kondisyon namin? Opo. Sinuri namin ang geological data ng Sitio Bulacan. Kinuha ni Enger. Fatima ang kanyang tablet PC. Sa totoo lang, 3 beses itong mas mahirap kaysa sa Hawa. Sobrang lalim na ng pagpasok ng tubig alat. Dumilim ang mukha ng mga kawani. Kaya, susuko na kayo? Hindi. Ngumiti si Enger. Fatima, sabi ko lang, mahirap. Hindi imposible. May katulad na geological structure sa ilang rehiyon ng Saudi Arabia. May karanasan kami sa paglutas ng ganoong problema. Gaano katagal ang aabutin? Nabalitaan namin na 2 linggo sa Hawa. Lahat ay nagpigil ng hininga. 48 oras ay sapat na. Ano? Tumayo sa kinauupuan ng kalihim. 48 oras. Pero mas mahirap daw kaysa sa Hawa, samantalang mas maikli ang oras na hinihingi ninyo. Nakagawa kami ng bagong teknolohiya. Mas tumpak at mas mabilis na ngayon ang aming rock fissure tracking system. Tumawa ang isa sa mga kawani. Napakayabang! Lahat ay ganyan sa simula, pero kapag nabigo, nagmamadali silang tumakas. Kalmadong sumagot si Enger. Fatima, kung ganoon, magpustahan tayo. Kung hindi namin magagawa sa loob ng 48 oras, kami ang sasagot sa lahat ng gastos at papayag kaming ipagbawal sa Pilipinas sa loob ng 10 taon. Nagkagulo ang silid, ngunit kung magtagumpay kami, hinihingi namin ang buong kompensasyon, kumpletong tiwala at kooperasyon. Walang pakikialam dahil mag-aaksaya lamang ito ng oras. Tiningnan ako ng kalihim. Mon, bilang tagapangasiwa sa lugar, ano sa palagay mo? Sa totoo lang, labis akong kinabahan. Sobrang ikli ng 48 oras. Pero sumagot ako. Sa tingin ko, sulit na subukan. Sige, pero may kondisyon. Tiningnan ng kalihim si Enger. Fatima ng diretsyo. Gusto kong tapusin ninyo ng eksaktong 48 oras. Kahit 1 minuto lang ang maantala.
paalisin kayo kaagad. Makakapangako ba kayo? Wala kaming dahilan para mag-alinlangan, sagot ni Enger. Fatima, natapos ang pulong at dumiretso kami sa lugar ng operasyon. Sa loob ng sasakyan, nagtanong ako kay Enger. Fatima, 48 oras? Talaga bang posible iyan? Mon, alam mo ba kung ano ang natutunan namin sa Hawa? Ano po? Ang nagtatakda ng oras ay hindi ang teknolohiya, kundi ang tiwala. Nagtiwala sa amin ang Hawa. Kayo, magtitiwala ba kayo? Napaisip ako sa kanyang tanong. Pagdating sa lugar, agad nagsimulang magtrabaho ang Saudi team. Habang pinapanood ko silang nagbababa ng kagamitan, napansin kong mas marami ang kagamitan kaysa sa ginamit sa Hawa. Ano po ito? Tanong ko habang itinuturo ang isang makina. Subsurface penetrating radar ito. Ang pinakabago naming modelo, 10 beses na mas tumpak kaysa sa tradisyonal, mayabang na sabi ni Enger. Tariq Hassan, isa sa team. Ito ay gawa sa King Abdullah University of Science and Technology. Nagsimulang magtipon ang mga residente ng komunidad sa lugar ng trabaho. Mga dayuhan na naman. Taga-Saudi raw ngayon. Gaano kaya sila magtatagal? Nag-aalinlangan ang kanilang mga tingin. Napakaraming beses na silang nabigo. Dumating din si Nora pagkatapos ng klase. Tay, sila ba ang mga taga-Saudi? Oo anak, bakit ang kokonti nila? Ang ibang team, 10-10 ang dumarating. Narinig ni Enger. Fatima ang sinabi ni Nora at lumapit. Hello, ano ang pangalan mo? Nora po. Ang ganda ng pangalan. Hindi laging maganda kapag marami Nora. Ang galing ang mahalaga. May kinuha si Enger. Fatima sa bulsa niya. Ito ay dates na balot sa plastic. Kainin mo. Galing sa Saudi. Salamat po. Masayang tinanggap ni Nora. Tita, magkakaroon po ba talaga ng tubig sa baryo namin? Hinaplos ni Enger. Fatima ang ulo ni Nora. Maghintay ka lang ng kaunti. Bibigyan kita ng malinis na tubig. Uminit ang puso ko sa sinabi niya, ngunit hindi nawala ang pangamba ko. 48 oras. Talaga bang posible? Pagkatapos ng paglubog ng araw, nagsimula na ang trabaho. Handa na ang Saudi team na magtrabaho ng magdamag. Mon, pwede mo ba akong timplahan ng matapang na kape? Pakiusap ni Enger. Fatima. Opo, syempre. Pero mahalaga rin sa amin ang kape. Masyadong mahal ang tubig, alam ko. Pero hindi magtatagal, makakainom na kayo hanggang gusto ninyo. Nakakagulat ang kanyang kumpiyansa. Hindi pa nagsisimula, pero sigurado na siyang magtatagumpay. Fatima, bakit 48 oras ang inilagay ninyong limitasyon? Masyadong mapanganib na pusta iyan. Mon, sagot ni Enger. Fatima habang sinusuri ang kagamitan. Ang krisis ang pinakamahusay na pampasigla. Ang 48 oras na pressure ay magpapalabas ng pinakamahusay na focus sa amin. Ganoon nagsimula ang unang gabi. Tiningnan ko ang orasan, 8 p.m. Nagsimula na ang countdown ng kapalaran sa eksaktong 48 oras. Ang unang 12 oras ay ginugol sa eksplorasyon. Walang tigil sa paggalaw ang kagamitan na dinala ng Saudi team. Mon, halika rito. Tinawag ako ni Enger. Tarik bandang 3 a.m. Isang komplikadong graph ang nakita sa screen. Ano po ito? 150 metro sa ilalim. Nakikita mo ba? May espesyal na cavity rito. Maingat akong tumingin sa screen. Iba nga ang kulay. Ibig sabihin ba, tubig tabang iyan? Hindi pa sigurado, pero malaki ang posibilidad. Lumapit si Enger. Fatima. Nagtrabaho siya ng magdamag, pero hindi siya mukhang pagod. Nakita na namin. Ayon sa aking kalkulasyon. Anong kalkulasyon po? Ang geolohiya sa inyong bansa ay hindi lamang espongha, kundi isang labirint. At sa kung saan saang bahagi ng labirint na iyon, may pocket ng tubig tabang na nakakulong. Ito ay isang nakakagulat na pagtuklas. Inihayag niya sa loob ng 12 oras ang bagay na hindi namin natukoy sa loob ng mga dekada. Pero may problema, nag-aalalang sabi ni Enger. Tariq, ang freshwater layer na ito ay ganap na napapalibutan ng tubig alat. Isang pagkakamali at maghahalo ang lahat. Tumango si Enger. Fatima, kaya kailangan natin ng katumpakan ng isang operasyon. Biglang dumating ang mga supervisor ng gobyerno. May nakita na ba kayo? Tanong nila ng mayabang. Nasa eksplorasyon pa po kami. 12 oras na, ito lang? Mukhang mabibigo na naman. Nagbiro ang supervisor at umalis. Tumigas ang mukha ng mga inhinyerong Saudi. Huwag ninyo silang pansinin, pinasigla sila ni Enger. Fatima, ituloy natin ang trabaho. Ang sumunod na 6 na oras
ay ginamit sa paggawa ng 3D modeling, ang paglikha ng perpektong representasyon ng istruktura sa ilalim ng lupa. Hindi ka pani-paniwala, napabulalas ako. Ang 3D model sa screen ay sobrang detalyado at makikita ang mga ugat ng batuhan sa labyrinth. Mon, 80 taon? Tanong ni Enger. Fatima, kinuha ko ang lumang mapa mula sa bodega. Ikinumpara ito ni Enger. Fatima sa 3D image. Kumislap ang kanyang mga mata. Ito, 80 taon na ang nakalipas, oasis ito. Siyempre, may tubig tabang. Ngayon, lumubog lang ito sa ilalim. Bagamat natakpan ng tubig alat, sigurado akong mayroon sa ilalim. Lumipas ang 15 oras. Sa wakas, nagsimula na ang paghuhukay, ngunit agad na dumating ang mga tagapangasiwa. Ano ang ginagawa ninyo? Sino ang nagbigay ng pahintulot na maghukay ng walang permiso? Ito ay trabaho ayon sa plano. Kalmadong sagot ni Enger. Fatima, dapat kumuha muna kayo ng clearance sa dokumento. Itigil ang trabaho. Kayo mismo ang nagsabing 48 oras. Nagsimula ang pagtatalo at lumipas ang oras. Lumabas ako. Ako, bilang tagapangasiwa sa lugar, ay nagbibigay ng permiso. Kung may problema, ako ang sasagot sa lahat ng responsibilidad. Kaya mo ba talagang panindigan, Mon? Oo, isusulat ko ang guarantee form. Nag-aatubili silang umalis. Tiningnan ako ni Enger. Fatima nang may pasasalamat. Nagpatuloy ang paghuhukay. 50 metro, 100 metro. Tumataas ang tensyon habang lumalalim ang hukay. Tigil. Sa 120 metro, may nakitang moisture, sigaw ni Enger. Tarik, lahat ay nagpigil ng hininga. Umakyat ang sample, sinuri ito mismo ni Enger. Fatima sa analyzer, salinity 0.3%. Maalat pa. Kailangan pa nating maghukay ng mas malalim. May pagkadismaya, ngunit may nakita ring pag-asa. Hindi bababa sa mas mababa ang salinity kaysa sa tubig alat. Lumipas ang 24 oras. Eksaktong kalahati ng oras. Wala pa ring malinis na tubig. Nagsimulang magtipon ang mga residente ng baryo. Bigo na naman. Alam na, sinumpa tayo. Ngunit hindi sumuko ang Saudi team. Team leader, hindi po ba kayo magpapahinga muna? Nag-aalalang sabi ng isa sa team. Umiling si Enger. Fatima, wala na tayong oras. Biglang dumating si Nora. May dala siyang kung ano sa kamay. Tita, kainin po ninyo ito. Pastillas de leche na gawa namin. Konti lang ang nagawa dahil kulang sa tubig. Pero siguro, lalakas kayo kapag kinain ninyo ito. Namuo ang luha sa mata ni Enger. Fatima, salamat Nora, mukhang masarap. Naghati-hati sa merienda ang mga inhinyerong Saudi. Sumilay ang ngiti sa kanilang pagod na mukha. Nora, maghintay ka lang ng kaunti. Siguradong makakainom ka ng malinis na tubig. Lumipas ang 3 oras. Sa wakas, may natuklasan. Bumababa ang salinity. 0.1%, 0.05%. Masayang sigaw ni Enger. Tarik. Nagtipon ang lahat sa harap ng monitor, ngunit may lumitaw na bagong problema. Sobrang lakas ng pressure ng tubig alat. Kailangan nating maglagay ng pader para harangan ito. Alam ko, pero 18 oras na lang ang natitira. Ang pag-install ng normal na ceiling wall ay aabutin ng 12 oras. Kaya natin, mariing sabi ni Enger. Fatima, gagamitin natin ang rapid curing ceiling polymer natin. Isa na namang nakakagulat na teknolohiya. Ano ba talaga ang dala ng mga taong ito? Biglang tumunog ang telepono ko, galing sa kalihim. Mon, kumusta ang sitwasyon? Palapit na po kami sa layunin, kalihim. Pero paubos na ang oras. Kung mabibigo sila, alam mo na, tapos ka na rin. Tumindi ang pressure, pero kakaiba, hindi ako natakot. Habang pinapanood ko ang Saudi team, nakumbinsi ako, iba sila, magtatagumpay sila. 10 p.m., 38 oras mula nang magsimula ang trabaho. 10 oras na lang ang natitira. Hindi ka pani-paniwala ang bilis ng Saudi team. Handa na ang pader. Simulan ang rapid curing polymer injection. Ang bagong teknolohiyang ito ay nakakamangha. Nang iniksiyo ng espesyal na polymer sa fissures ng batuhan, agad itong tumigas nang mag-react sa tubig alat. Paanong nangyari ito? Tanong ko. Teknolohiya ito na binuo namin sa loob ng 5 taon. Katuwang ang Saudi Ocean Science and Technology Institute. Tumitigas ito ng husto sa loob ng 10 minuto pagkatapos makipag-ugnayan sa tubig, ipinaliwanag ni Enger. Tarik ng mayabang. 2 a.m. Naabot ang 150 metrong lalim.
Lahat ay nagpigil ng hininga. Simula ng pressure test. Mismong si Enger. Fatima ang nagpaikot ng balbula. Sa simula, walang lumabas. 1 segundo, 2 segundo, 3 segundo, biglang nagsimulang tumulo ang malinaw na tubig. Tubig! Sigaw ng isang tao. Kinuha ni Enger. Fatima ang tubig gamit ang nanginginig na kamay at inilagay sa analyzer. Salinity 0.01%. Ito na ang pinakamalinis na tubig tabang. Malakas na sigawan ang umalingaw-ngaw, ngunit nanatiling kalmado si Enger. Fatima, wag muna. Kailangan nating tiyakin kung stable ang daloy. Pagkaraan ng 3 oras, sinukat nila ang flow rate ng balon. Nakakagulat ang resulta. Habang lumilipas ang oras, dumarami ang tubig. 2,000 litro bawat oras, 3,000 litro, 5,000 litro. Isang hindi ka panipaniwalang numero. Bakit nangyayari ito? Dahil sa pressure difference. Dahil hinarangan ng ceiling wall ang tubig alat, itinutulak ng sarili nitong pressure ang tubig tabang pataas. 5 a.m. Ang unang lasa. Ako ang unang uminom. Kinuha ko ang baso gamit ang nanginginig na kamay. Matamis. Ito ang unang pagkakataon na nakatikim ako ng tunay na matamis at malinis na tubig sa loob ng 80 taon. Napaiyak ako. Nora! Nora! Nasaan ka? Ginising ko ang natutulog kong anak. Tumalon ang bata nang makita ang tubig. Tay, totoo bang tubig iyan? Oo anak, inumin mo. Maingat siyang sumipsip. Tay, matamis. Sobrang tamis. Tumalon-talon ang bata sa tuwa. Sa pagkakita sa kanya, pakiramdam ko, nasuklian ang lahat ng paghihirap. Kumalat ang balita sa buong baryo. Kahit maaga pa, nagsimulang magtipo ng mga tao. Totoo ba? Talaga bang may lumabas na tubig? Umiyak ang matatanda habang nilalasahan ang tubig. Ito ang lasa ng tubig noong bata pa ako. Dinining ng Diyos ang panalangin natin, ngunit sandali lamang ang tuwa. Pagdating ng umaga, muling dumating ang mga supervisor. Ano ang ginagawa ninyo rito? Sino ang nagbigay ng pahintulot na mamahagi ng tubig nang walang inspeksiyon, ngunit malinis ang tubig? Kailangan inumin ito ng mga tao. Hindi pa ito na-verify. Kung may mangyari, mananagot ka ba? Sinubukan nilang harangan ang lugar. Huwag! Lumabas si Enger. Fatima, ang tubig na ito ay ganap na ligtas. Ako ang gumagarantiya. Sino ka para magbigay ng garantiya? Ako ay isang water safety expert na kinikilala ng World Health Organization, WHO. Inabot ni Enger. Fatima ang kanyang sertipiko. Nagulat ang mga supervisor, pero ang proseso, tatalakayin ba ninyo ang proseso sa harap ng mga taong muntik nang mamatay sa uhaw sa loob ng 80 taon? May puwersa ang boses ni Enger. Fatima, ang tubig ay pag-aari ng mamamayan at walang sinuman ang pwedeng kumuha nito. Umalis ang mga supervisor. 8 a.m. Dumating mismo ang kalihim sa lugar. Magkahalo ang ekspresyon ng kanyang mukha. Talaga bang nagtagumpay kayo? Subukan ninyo mismo. Kalihim. Uminom ang kalihim ng tubig. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ito, tubig na lumabas sa ating lupa? Tama. At ang reserves ay halos walang hanggan. Walang hanggan? Ipinakita ni Enger. Fatima ang datos. Ang freshwater layer na ito ay napakalaki. Kung mapamahalaan ng maayos, masusuplayan nito ang buong pilitubig. Nawalan ng salita ang kalihim sandali. At sinabi niya, humihingi ako ng tawad sa pagdududa ko sa inyo. Taos-puso akong nagpapasalamat. Ito ang unang pagkakataon na nakita kong yumukod ang isang opisyal. Ayos lang. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin natin mula ngayon. Tiningnan ni Enger. Fatima ang orasan. 36 oras na ang lumipas at 12 oras na lang ang natitira. Ano ang susunod ninyong gagawin? Kailangan nating i-stabilize ang sistema at ihanda ang expansion. At tumingin si Enger. Fatima, kay Nora, tinupad ko ang pangako ko. Araw-araw, makakainom ka na ng malinis na tubig. Tumakbo si Nora at niyakap si Enger. Fatima, salamat tita. Ang galing ng Saudi. Biglang tumunog ang telepono. Galing sa asawa ko. Nakita ko ang balita. Talaga bang may lumabas na tubig sa baryo natin? Oo, totoo. Hindi na tayo mag-aalala sa tubig. Umiiyak din ang asawa ko. Pagdating ng hapon, may nakakagulat na nangyari. Mismong ang mga residente ng baryo ang nag-alok ng tulong. Tutulong kami. Hindi pwedeng hayaan lang namin ang mga taga-Saudi na magtrabaho mag-isa. Tumulong ang mga lalaki sa pagdadala ng kagamitan. Naghanda ng pagkain ang mga babae. Nagdala ang isang matandang babae
ng isang lumang pitsel. Pitsel ito na 100 taon na ang nakakaraan. Mana pa sa aking ina. Pangarap ko sa buhay na mapuno ito ng tunay na tubig. Mismong si Engra, Fatima ang nagpuno nito. Lola, araw-araw na kayong makakainom ng ganitong tubig mula ngayon. Ipinadala kayo ng Diyos. Salamat. Pagkatapos ng paglubog ng araw, isa pang himala ang nangyari. Team leader, patuloy na tumataas ang flow rate. Lampas 10,000 litro na bawat oras, ulat ni Enger. Tarik. Lahat ay nagulat. 5 beses itong mas mataas kaysa sa inaasahan. Mas komplikado pala ang subsurface structure kaysa sa inakala. Mukhang konektado ang maraming freshwater layers sa isa't isa. 6 p.m. 46 oras na ang lumipas. Dumagsa ang mga reporter mula sa buong mundo. Paanong nagawa ninyo ito sa loob ng 48 oras? Mas masahol ang kondisyon dito kaysa sa Hawa. Nagbigay ng interview si Enger. Fatima, mahalaga ang teknolohiya, pero mas mahalaga ang tao. Naging posible ito dahil nagtiwala at tumulong sa amin ang mga tao ng bansang ito. Ano ang plano ninyo sa hinaharap? Ipalaganap ang teknolohiyang ito sa buong bansa upang wala nang sinuman ang magdusa dahil sa tubig. 8 p.m., eksaktong 48 oras. Naglabas ng opisyal na pahayag ang kalihim. Tinupad ng mga inhinyerong Saudi ang kanilang pangako. Hindi, nilampasan pa nila ang kanilang pangako. Nagsimulang sumigaw ang libu-libong tao na nagtipon sa plaza. Saudi, Saudi, Saudi. Tumabi sa akin si Enger, Fatima na may masayang mukha. Sa wakas, makakatulog na kayo, sabi ko. Hindi, ngumiti siya. Ito ay simula pa lamang. Ngayon pa lang magsisimula ang tunay na trabaho. Nang gabing iyon, sa unang pagkakataon sa 45 taon ng aking buhay, naligo ako ng husto. Habang dinadaluyan ng tubig, naisip ko, may himala. At ang himalang iyon ay dumating mula sa Saudi Arabia. Hindi nagtagal ang saya ng tagumpay. Pagkaraan ng 2 araw, nagsimula ang hindi inaasahang pag-atake. Panloloko ito. Niloloko tayo ng mga taga-Saudi, mariing sinabi ni Dato Rashid Al Maktoum, isang makapangyarihang pinuno sa Council of Elders. Isipin ninyo, ang hindi nagawa sa loob ng 80 taon, nagawa sa loob ng 48 oras? Hindi makatotohanan iyan. Pero totoo namang umaagos ang tubig, hindi ba? Pagtutol ko, iyan ay trick lang. Nagtago sila ng tubig tabang sa ilalim ng lupa bago pa man at nagpapanggap ngayon. Sa kabila ng walang saysay na pag-aangkin, may ilang naniwala sa kanyang sinabi. Oo, nabalitaan ko na noong una, maganda rin sa Hawa pero nagkaproblema rin pagkatapos. Siguradong tinatarget ng mga Saudi ang underground resources natin. Nagsimulang kumalat ang chismis. Tinawag ko si Enger. Fatima, kumakalat ang ganitong chismis. Ano ang gagawin ninyo? Inaasahan ko na iyan. Kalmado siyang nakakagulat. Natural lang na matakot sa bago. Kung ganoon, patunayan natin ito sa katotohanan. Magiging transparent tayo sa lahat. Kinabukasan, gumawa si Enger, Fatima ng matapang na desisyon. Nag-install sila ng real-time monitoring system na makikita ng lahat. 24 oras na real-time? Hindi na kailangan pang umabot sa ganyan, sabi ko. Ang tiwala ang pinakamahalaga. Kailangan nating patunayan na wala tayong itinatago. Isang malaking screen ang inilagay sa plaza ng baryo na nagpapakita ng kalidad at dami ng supply ng tubig real-time. Ngunit hindi tumigil si Al Maktoum. Maaaring manipulahin din ang mga numero. Hinihingi namin ang independent investigation. Pumayag si Enger. Fatima, pumunta kayo kahit kailan. Tingnan at patunayan ninyo ang lahat. Dumating ang investigation team. Nagdala si Al Maktoum ng 30 katao. Susuriin namin hanggang sa buto. Ipinakita ng Saudi team ang lahat, maging ang teknolohiya. Ito ang design ng ceiling wall, paliwanag ni Enger. Tarik. Ngunit hindi nakinig si Al Maktoum. Sobrang komplikado. Nililito lang ba kami? Biglang lumitaw si Nora. Tito, bakit po kayo nagsasalita ng ganyan? Totoo ang tubig. Umalis ka riyan, sigaw ni Al Maktoum. Umiyak si Nora. Sinabi ni Mama, ngayon lang daw sila nakapagluto gamit ang malinis na tubig sa loob ng 80 taon. Bakit kayo naniniwala sa kasinungalingan? Sa sandaling iyon, lumabas si Enger. Fatima, Dato Al Maktoum, ano ba talaga ang kinatatakutan ninyo? Natatakot ba kayo na baka peke ang tubig? O may iba pa? Isang matalas na tanong. Ano ang kinatatakutan ko ha? Ang pagbabago.
Natatakot kayo na babagsak ang kaayusan na umiral sa loob ng utintang taon. Tumama ang kanyang salita. Si Al Maktoum ay gumamit ng water crisis para panatilihin ang kanyang kapangyarihan. Anong alam mo? Alam ko na nakaranas din ang Saudi ng katulad na proseso, kalmadong sabi ni Enger. Fatima, pero ang tunay na pag-unlad ay nagsisimula kapag tinanggap ang pagbabago. Naging masama ang atmosfera. Nagsimulang takutin ng mga taga-suporta ni Al Maktoum ang mga taga-Saudi. Umalis na kayo ngayon din, mga manloloko. Eksakto sa sandaling iyon, naganap ang isang bagay na hindi ka pani-paniwala. Lumabas si Bassem, ang Supreme Elder ng baryo, na 95 taong gulang na. Rashid, tigilan mo na. Lolo, niloloko po tayo ng mga iyan. Nabuhay ako ng 95 taon. Sa tingin mo, hindi ko alam kung ano ang totoo at kung ano ang kasinungalingan. Dahan-dahang lumapit si Bassem, sumalok ng tubig at ininom. Totoong tubig ito. Ang tubig na iniinom ko noong bata pa ako. Eksakto. At tumingin siya ng diretso kay Al Maktoum. At alam ko kung paano mo ginamit ang pagiging water distributor mo para makakuha ng kita. Oras na para tumigil. Parang bomba ang pahayag na iyon. Namula ang mukha ni Al Maktoum. Ano ang sinasabi ninyo? Ang kalahati ng tubig na kumakalat sa black market ay napupunta sa bulsa mo. Akala mo, hindi ko alam, kaya ka natatakot na totoo ang tubig na ito dahil tapos na ang negosyo mo. Nagbulungan ng mga tao, ibig sabihin, siya pala ang nandaraya sa atin? Hindi pera ang kailangan ng mga taga-Saudi. Gusto lang nila tayong tulungan. Tumingin si Bassem kay Enger. Fatima, salamat. Taos puso akong nagpapasalamat, nagbago ang atmosfera ng pulutong. Pinalayas si Al Maktoum at ang kanyang mga tauhan ng may kahihiyan. Nang gabing iyon, may tumawag mula sa gobyerno. Mon, pinapatawag ka agad ng kalihim. Pagdating ko, may nakakagulat na bisita na naghihintay sa opisina ng kalihim, isang special envoy mula sa Malacanang. Personal na interesado ang Pangulo sa proyektong ito. Personal. Pupunta siya mismo sa lugar bukas. Ito ay isang napakalaking balita. Ang pagdating mismo ng Head of State. Sinabi ko sa Saudi team ang tungkol sa pagbisita ng Pangulo. Nang gabing iyon, kinausap ko si Enger. Fatima, tungkol sa pagbisita ng Pangulo. Isang malaking karangalan, hindi po ba kayo nag-aalala? Bakit? Ginawa lang namin ang trabaho namin. Isang kahanga-hangang babae. Kinabukasan, may lumitaw na bagong problema. Team leader, may error sa sistema. Dali-daling pumasok si Enger. Tarik. Anong nangyari? May sumira ng kagamitan kagabi. Gawa ito ni Al Maktoum. Paparating na ang Pangulo. Anong gagawin natin? Maaayos namin. Kailangan lang ng kaunting oras. Sinimulan ng Saudi team ang pag-aayos ng todo. Pagkaraan ng 4 na oras, nang dumating ang Pangulo kasama ang malaking entourage, katatapos pa lang nilang ayusin ito. Sila ba ang Saudi team? Tanong ng Pangulo. Lumapit siya kay Enger. Fatima, nabalitaan ko na gumawa kayo ng himala sa loob ng 48 oras. Ginawa lang namin ang aming makakaya, mahal na Pangulo. Sa sandaling iyon, umandar ang inayos na sistema at malakas na bumuga ang tubig mula sa tubo. Perpektong timing. Personal na nilasahan ng Pangulo ang tubig. Kahanga-hanga. Ito ang pinakamalinis na tubig. Nakipagkamay siya kay Enger. Fatima, sa ngalan ng lahat ng mamamayan, nagpapasalamat ako sa inyong tulong. At ipinahayag ng Pangulo. Ngayong araw, idineklara ko ang Saudi Arabia bilang strategic partner ng ating bansa sa sektor ng water resource technology. Ito ay isang historical moment. Pagdating ng gabi, dumating ang balita na inaresto si Al Maktoum dahil sa sabotage. Nagtagumpay ang hustisya. Mon, tawag sa akin ni Enger. Fatima, mula bukas, magsisimula na ang tunay na trabaho. Handa ka na bang baguhin ang buong bansa? Opo, syempre, napuno ako ng pag-asa. Nagsisimula na talaga ang bagong panahon. Ang mga pangyayari sa mga sumunod na buwan at taon ay sumunod sa lohika ng orihinal na kwento. Ang pagtatatag ng Joint Research Institute, ang pag-aaral ni Nora sa Saudi Arabia, ang pagbabago ng lalawigan upang maging agricultural exporting country at sentro ng water resource technology, at ang pagpapalawak ng tulong sa mga bansang Aprikano. Ang pagbabago lamang ng mga detalye tulad ng King Abdullah University at Saudi scientists at teknolohiya ang binago, ngunit napanatili ang daloy ng kwento. Pagkaraan ng 3 taon,
Naging kalihim ako ng Water Resources Bureau. Sa labas ng bintana ng aking opisina, makikita ang nagbagong capital city, kalihim. Nandyan na po si Miss Nora. Pumasok sa opisina si Nora, na lumaking matikas at 11 taong gulang na. Katatapos lang niyang bumalik mula sa Saudi sa pamamagitan ng exchange program. Uncle Kalihim, bati niya ng may ngiti. Kumusta sa Saudi? Ang galing po. Tingnan ninyo, ipinakita niya ang isang plaque ng National Student Science Olympiad kung saan nanalo siya ng grand prize para sa water purification project. At ito naman po ang recommendation letter sa King Abdullah Advanced Education Institute. Doon po ako nag-aral. Nirecommend din po ako ni Professor Fatima Al-Musa. Si Engar, Fatima Al-Musa ay naging direktor na ngayon ng Philippine-Saudi Joint Institute at namumuno sa dalawang bansa. Isang malaking event ang ginanap sa institute para ipagdiwang ang 3rd anibersaryo ng Water Revolution. Dumalo sa lugar ang mga delegates mula sa buong gitnang silangan. Ipinakita sa malaking screen ang mga video, ang pagbabago ng tuyong lupa tungo sa luntiang bukirin. Ngayon, naabot na ng ating lalawigan ang 100% self-sufficiency sa malinis na tubig, 500 hydroponic farms, 50,000 bagong trabaho na may kaugnayan sa tubig. Ang lahat ng numero ay isang himala. Sa gitna ng palakpakan, umakyat sa entablado si Direktor Fatima Al-Musa. Tandaan ninyo, 3 taon na ang nakakaraan, may isang matapang na pusta na 48 oras. Ngunit nagawa namin ito. Ito ay tagumpay ng teknolohiya at tiwala. Sumunod ang isang hindi inaasahang anunsyo. Nagdesisyon ang gobyerno ng Pilipinas na magbigay ng free water resource technology sa 10 bansa sa Africa. Napuno ng palakpakan ang lugar. Umakyat ako sa entablado at nagpaliwanag. Oras na para ibahagi natin ang tulong na natanggap natin. Tulad ng ginawa sa atin ng Saudi Arabia noon. Pagdating ng gabi, nasa Pilitubig ako, ang aking bayang Sinilangan. Nagtanim kami ng bagong time capsule para sa mga future scientists. Inilagay ni Nora ang kanyang research diary na puno ng mga ideya tungkol sa future water technology na inisip ng isang 13 taong gulang na babae. Pagkatapos ng 20 taon, titingnan ko kung natupad ko ang pangarap ko. Inilagay ng mga bata ang kanilang pangarap sa kapsula. Gusto kong maging water robot engineer. Gusto kong maging desert specialist. Sinabi ni Lolo Basem, na 98 taong gulang na ngayon. Nabuhay ako ng halos 100 taon at isang bagay lang ang natutunan ko. Ang tubig ay buhay at ang pagkakaibigan ay walang hanggan. Tulad ng pagkakaibigan na ipinakita ng mga taga-Saudi at ng ating mamamayan. Habang pauwi, nagtanong si Nora, Uncle, makakapag-aral po ba talaga ako sa Saudi? Oo, syempre. Sinusuportahan namin ang pangarap mo. Gusto kong maging scientist na lulutas sa water problem sa buong mundo tulad ni Professor Fatima. Magiging ganoon ka. Nagsimula ka na. Dumaan kami sa paliparan at may nakita akong bagong signage. Tulay ng pagkakaibigan ng Pilipinas at Saudi Arabia. Pag-uwi ko, nanonood ng balita ang asawa ko. Ang ipinagmamalaki ko sa iyo. Ito ay simula pa lamang. Marami pa tayong dapat gawin. Bago matulog, tumingin ako sa labas ng bintana. Sa lugar kung saan unang bumuga ang tubig 3 taon na ang nakakaraan, may maliit na parke na ngayon. Ang pangalan ng parke ay Himala Park. Tumunog ang cellphone ko. Message mula kay Direktor Fatima. Darating bukas ang delegation mula sa Kenya. Oras na para ibahagi natin ang himala natin sa kanila. Nag-reply ako. Handa na. Gumawa tayo ng bagong himala. Ang 48 na oras na hamon ay naging isang walang hanggang pamana sa loob ng 3 taon at ngayon, nagsisimula na itong kumalat sa buong mundo. Ang himala ng tubig na nilikha ng Pilipinas at Saudi ay hindi katapusan ng kuwento kundi simula ng bago. At ang walang hanggang pagkakaibigan na singlinaw ng tubig ay patuloy na aagos. Higit pa ito sa anumang yaman.